Narinig ang 819 DXUM News and Public Affairs. Pagkawang 819 DXUM. Atong oras sa alas 12:30. Welcome to the Balikibel program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras sa alas 12:30 hangtod alas sa hapon Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Ini si Mori Azaria Gilbert Minyoza, uman speaker sa Lawak, Engineer Ronel Mantresa, Region Center Station Manager. Magatimbay kaning tanan 0929-311-3484. Kaigsunan padayon kita sa ato ang pito ka buntag sayo o pito ka gabi nga Biraka for Sukot. Sa buntag sayo alas 5 na ikaduhang buntag kaganina alas 5 sa buntag sayo nya alas 6 sa gabi ikatulo karong gabi. Now, so ika third day, okay, third day of the Feast of Sukot karong gabi ug ugmapuan. Okay, so kaninyo wala pa maka-join. Now, nara mo sa balay. Try to join. Naroman tungkol kay ang mga GWs. Gusto na sila minyan. Gusto na sila grupo. Tungkol kay ang mentality sa mga GWs. Kung ikaw lang usa, wala kay wala kay kauban nga mo uplift sa nisyama. Kay kung nga amang kauban, for example minyan pulo man no, sa pulo kung dunay duha nga mga tao nga taas kay level sa lang spirituality, ma-uplift nila tong low level tungod atong taas nga duha. Mara nga nung gikinahanglan ang minyan or gikinahanglan ang community. Mara naka-advantage sa Biraka prayer sa morning, evening, or sa mga Jew, na although morning to evening, ano man tungod kay ang syakarit sa morning, ang minka, ihimo bisan, approaching na ang evening, unya diretso na sa Maarif. Kumaga, kaduharat sila mo adto, pero tulo ka level of Biraka ang ilahang gina-offer. Muna nga, ang mga Jews, gusto sila nga, the moment they pray, na-aji kauban, niya, na-response, niya, na-imo amen. Kabalo mo ang term nga amen, na doon ay gimatriya nga 91, because mem and noon, that is 50 plus 40, or 40 plus 50 equals 90, and then Aleph is 1, and that is 91. If you add the name of Hashem, Yud and Hey and Vav and Hey, that is 26, and the Elohim, now that is 65, therefore that is 91. So 91 is also the gematria of Amen, that is connecting heaven and earth. Now that is a connection. Now that is a connection between heaven and earth. Tungod kay bisan malach. Now malach, that is mem, 40 plus lamed. Now 30 equals 70. And then you'll find ayin or kaf. Now ayin and kaf, you'll find that is also 91. Okay? Or Aleph and Kaf, I should say, not ayin. Now Aleph and Kaf, so 20 plus 1 equals 21 plus 70 equals 90.
91. Okay, so 91 is the number that connects heaven and earth, and that's why Amen is 91, 1 plus 40 plus 50, and then the name of Hashem, 26, and also the name Elohim, 65, so 91. Mga mga kigsunan, no, ngano nga may nungdano ng amen, na mo amen. Sa mga Jewish mong good, ang nag-ampo, dili siya obligated nga mo ingon og amen. Kung dili kadtong mga naminaw, na so kung mag-lead sa prayer, dili siya maawang maamin. Kung dili kadtong mga naminaw mo maamin. O para po sa mga Jewish, once nakadungog ka og prayer, obligated ka mo tubag og amen. Nga naman, tungod kay ang 7 levels of Gehinnom nakabutang dito nga usa sa mga na dito nga level sa rectification. Mao ang tao nga dili mo amin kung naay prayer. No, mura ba di siya muhatag siyang amin, ba di siya muhatag siyang approval. Kanya delikado di ay na siya. Nga dili lang pag-amin. No, ay account din na siya nga candidate para sa Gehinnom. Na matao yun na sa bagay, tinuod man pug yun. Una sa tanan, mapugod kasabot ng mga tao unsa nang amin. No, basta kay katapusan na sa ampo, amin man yun na. Tiruan siya kasabot unsa mo meaning ana. No? Amin is I believe. No? Ako mi tuo, ako mi agree, ako mi oyon. Therefore, kung wa ka nag-amin, wala ka nag-oyon. Wala ka nag-agree. Unya kung ang prayer, nag-isgot nga, si Hashem ang Melech, no? Si Hashem ang sovereign, siya ang ruler. Unya wa ka ni amin. Ni-oppose ka. Therefore, dili ka kakampi. Yado ka sa Gehinnom padung. O mano mga kaigsunan, no? Well, dili man na mahawang ako ag yung main nga emphasize. Dili ko yung main nga emphasize mga kaigsunan, no? Kay karong magong panahon na panahon ni siya sa tisuba, that is repentance, pagginulsol, and then nagsugod ni siya a month before Rosh Hashanah. O ang Rosh Hashanah, gitagan natong September 22, unya niadtong Lunes sa gabi, Pitsa 15 sa Tisri, that is 15 days from Rosh Hashanah, gisaulog ang 7 days Feast of Sukkot, nga karong gabi maawang ika-tulo, no, ika-tulo kadlaw. Alang sa mga sages, usa sa mga offerings sa sacrifice daily sa Sukkot, sa first day 13 bulls, 3 ka mga baka, and then 2 rams, 2 ka lalaking karnero, 14 lambs, 14 ka mga bata nga karnero, 1 goat, sin offering, usa ka kanding, and 1 for burnt offering. Mga sacrifices. O yung si kadlaw, sa makaron, second day, 12 bulls, 2 rams, 14 lambs, 1 goat, 1 he-goat, and 1 burnt sacrifice or ula offering. So, ngano nga ang daily sacrifice nga bull, ngano nga gikan sa 13 ni 12 hangtod moen sa 7, tungod kay exactly 70 sila kabuk. Og nganong 70 tungod kay kini siya, according to the sages, mao kini ang offering for a
70 ka mga nations. Nga mao ang original nga mga nations nga nahimugso gikan sa kaliwatan ni Noah. If you try to count the descendants of Shem, Ham, and Japheth or Yefet from Genesis chapter 10, iyong makita na 70 jud ka buok. 70. Ya kining 70 girepresentahan usab sa 70 ka mga Israelites nga mi-go down ngadto sa Egypt. Nga diin ang pag-divide in Parashat Ha'azino nga gibasa sa nangaging Shabbat, he divided the land, the territory of the land of the nations according to the number of Israel. So, ang nation nahimong 70, kung baga nabahin ang yuta into 70. O nahimo silang 70 nations based on the 70 descendants of Noah. Therefore, ang sacrifice nga 70 bulls throughout 7 days celebration of Sukkot, it is an atonement or kapara for all the nations of the world. Mabitaw ninyo ng mga rabay, alaot ang mga nation. Nga naman, tungod kay ilahang guba ang temple, kay kung kabalo pa lang sila, what benefits they gain at the expense of Israel? Kumbaga, Israel ang naggasto sa 70 ka baka, lalim ka 70 ka baka. Gasto sa Israel para lang sa atonement sa mga nations when the temple stood. Kung kabalo lang ang mga nations sa ilang gain, silang profit, then gwardiyahan nila ang temple gikan sa mga daotang tao nga walay sibisan kisa mga sa pag daot o pagguba sa mga temple. Mga kaigsunan, ang mga Jewish sukad pa sa 1 month padulong sa Rosh Hashanah until sa 10 days gikan sa Rosh Hashanah padulong sa Yom Kippur. Nagipagayon na itong nangaging Huwebes, Simana og Mapuhon. Ngadiin, no food, no water, no activity, no work, no marital relation. Maghihimo sa mga Jewish. Ang tanan nga mga nag-engage, their sins are forgiven. And then, alang sa mga nations, ang kapara, atonement for the nations, dili ang Yom Kippur. Kay ang Yom Kippur, it is intended for a specific sin, historically, that Israel has done while they were in the wilderness. And that is the sin against the worship of the golden calf. And that is the precedence why Yom Kippur is the day of the atonement, because that very day was the day that Hashem pronounced forgiveness to the nation of Israel before the ears of Moshe Rabbeinu, sa igdulungog ni Moshe Rabbeinu. Pero mga kaigsunan, alang sa mga nations, walay labot ang nation sa sala sa Israel sa pagsimbag baka. Ang mga nations, dili obligated nga mo fasting panahon sa Yom Kippur, gawas lamang kung ikaw nagproseso sa imuhang conversion. Kanong process ka sa conversion, as per advised by the Beit Din,
then you do the fasting. If not, then you are not supposed to do it. Tungod kay ang kapara or atonement para sa mga nations, kini gipahigayon panahon sa sukot. Okay, panahon sa sukot, wala gi-require ang mga nations na mag-fasting on that day. 7 days na celebration. Wala gi-require nga magpuasa ang mga nations. So, instead, mao ang pag-tisuba, pag-repent, pag-inulsol, sumala sa book of Ezekiel chapter 18 verse 21 nga kung ang tao nga mga wicked mo return, mo balik kay Hashem, and then do his mitzvot, perform his commands, and do justice, he shall live and not die. And then we can find also in Zechariah or Hosea chapter 14, 1, 2, that says, bring words with you. Magdala ka mo og mga pulong together with you. Bring words. No, magdala og mga pulong. That means vidoy, confession, then admission of sins and guilt, and then ang forsaking. Pag-forsake sa mga kasalanan o mga kalapasan. So, ang mga nations wala gi-require na mag-fasting sama sa gihimo sa mga Jews panahon sa Yom Kippur. Instead, mag-repent. And ang paghatag og chance sa repentance, that is until the 7th day of the Feast of Sukkot. No, ikapito ka adlaw, and that will be on Monday. Na sa maabot nga Lunes, gikan sa Domingos gabi sa Lunes. O kana siya ang gitawag o Hoshana Rabbah, or the judgment of the nations. Hoshana Rabbah. And that is the day nga diin ang finality sa kumbaga sa Sefer Kayim, kini ug ang mga verdict, mga decree sa matag usa, it is final and executory after the 7th day of the Feast of Sukkot. Alang sa mga Jew nga wala maka-join sa tisuba o sa Yom Kippur fasting, gitagaan sila chance until sa last day of Sukkot as well. O alang usab ni adtong naka-fasting o gunya naka-join, ya palayo lang, pananglitan lang, palayo lang, nakahimo siya kalapasan the following day. Kung baga nag-fasting sa Huwebes o pagka-Biyernes na hinahimong di maayo, Sabado, Domingo, Lunes, then sa 7th day of Sukkot, ang iyang mga kalapasan nga nahimo, violations, shall also be covered, be atoned, when he confess until the last day of the Feast of Sukkot. Okay, mga kaigsunan, ano na yung mga questions? Ano ang nga gusto ni Hashem na magtisuba ang tao? Usa sa mga mechanics sa tisuba, mao nga, we need to live a rectified life as
i-affirm ang ato ang commitment sa Tisoba nga kita ni-acknowledge nga nakasala o niya kita nangayog pasaylo o willing ta nga mo-correct sa ato ang mga kagahapon. We no longer live based on the past. And we have to resolve what we shall become tomorrow. What shall we become in the future? Kumahon sa ta sa maabot. Kinahanglan, doon na kay pag-resolve sa iyong kagalingon nga never will I do it again. Dili na nako himuon pa pag-usap. Inala siya mga kaigsonan. In the book of Genesis 4 verse 7, si Cain daw ang unang tao na nakasinati og Tisoba. And then ningon siya Shem, Genesis 4:7, if you improve yourself, you shall be forgiven. If not, then sin is knocking at the door, and its desire is you, but you can conquer it. So resolving to kumbaga improve, that means from the negative to positive. Gikan sa pagtalikod kay Hashem o pagwakli, pagpabaya sa iyahang commands kaniadto, then you resolve not to do it again. Instead, you resolve to perform what Hashem wants you to do. What Hashem expects each and everyone. Kung sa iyang expectation nato. Mga kaigsunan ko, ato na ginalantaw ng atong Creator nga unta atong mapagawas ang ato ang desired you, desired by the heaven, the desired you deep inside. Ang gipangandoy nga ikaw nga nasa sulod, tao nga diin nagatagad sa spirituality, tao nga nagatagad sa iyahang destiny, sa iyang eternity, tao nga nagatagad sa iyahang ulam haba, tao nga nagatagad sa iyang eternal direction, nga nagaisip dili lamang nining kalibutan, nga nakasabot siya nga I'm not here to waste my life. Wala ako mianhi dinhi para usikan akong kinabuhi. Mianhi ko gihimugso ko ni Hashem aron nga ang akong kinabuhi ako kining magamit for the sake of the ulam haba, for the sake of eternity. Wala kagi taymugso ni Hashem diri para lang nga himuon kaniyang presidente sa Pilipinas o himuon kaniyang congressman, himuon kaniyang mayor. Dili na. I still remember ako gisulti ang akong gisulti sa mga anak. I said to my children, I did not desire you to be doctors, but to be with the righteous people in the Olam Haba, to be with the Messiah in the Messianic era, and
be with the prophets, with Abraham, Yitzchak, and Jacob, to be with them, nga diin magapuyo sa eternity. Muna ako pangandoy. Tawad kay aduna tay katuyuan sa itong existence nga usa kini kadakong oportunidad ang atoang 70 years, 80 years, 90 years, 100 years of existence on earth. Ingon nga kay gayunan or pultahan alang sa ulam haba, alang sa eternity. Or sa laing pagkasulti, according to the sages, take your ulam hazil life, the 70, 80, 90, 100 life, as if you are in school. As if na kasi eskwelahan. As mentioned in the book of Isaiah 54 verse 13, all of my children are students. Ang tanang mga anak niya, estudyante niya. That means, kita nga nag-exist na yung kalibutan, dapat masayod ta nga kita na-enroll ng daan sa Osaka Universidad nga iya sa kalangitan, Heavenly University, and we are all students, and Hashem is expecting us to have ideal grades that could qualify us to the ulam haba existence. Kaya ang ulam haba dili na ihatag sa mga tao nga mga passive. Sama sa usa ka merit sa usa ka eskwelahan, whether ribbon or plaque of appreciation or award, it is always a reward of what the student has done. Dili pwede nga perting tuon ni Pedro niya si Juan mo'y taga-gribon. And it is an analogy. Inigabot nato sa pagatubang sa the righteous judge. Mga kaigsunan na kanang taong nasa sulod nato dapat mapagawas na nato. Taong atiin i-expect ni Hashem na magkinabuhi sumala siyang expectation. Mga kaigsunan nato ning padayon wala na padayon oras no padayon nato ni kaya nami meeting no sa program na mo sa PTV 11 no kay late ni abot ang kontrata murag dili siguro mapas no karong Sunday no anyway unsa mo resulta sa meeting amo nang ako ra nang isulti sa inyo sa ngalan sa to partners Sika Salawak Engineer Ronel Mandres sa Ray Johnson Station Manager kini si Mori Azaria Gilbert